Buntis ako ngayon pero yung mga kapatid niya, inuubos palagi yung ulam ko. Kapag gusto kong kumain, kapag may cravings ako, binabaliwala ko na lang. Kasi hanggat hindi nauubos yung pagkain ko, babalik-balikan lang ako ng kapatid niya. Pinuproblema ko rin yung pinggan nilang masebo. Sobrang dami din ng ipis sila sa kusina. Ang platuhan, sobrang dami ng ipot ng butike. Yung banyo palaging marumi. Hindi ko alam kung sadyang maarte lang ba ako. Gusto ko nang bumukod pero ayaw naman ng ka-live-in ko. Sumusweldo siya ng 1K isang araw pero ang dami niyang dahilan. 14 years old ako nung makilala ko yung boyfriend ko. At 16 years old naman siya. Nagkakilala kami dahil yung ex ko, kaibigan niya. Hindi naman talaga kami dapat. Dahil dun namin siya pinapartner sa best friend ko. Habang nagmo-module ako ng gabing yun, ay nag-chat siya sa akin. So, expected ko na yung best friend ko yung hinahanap niya. So, ang sabi ko sa kanya, i-DM niya na lang yung best friend ko kung hinahanap niya kasi busy ako sa pagsagot ng module. Sabi niya, bawal bang kamustahin kita? So, habang tumatagal yung usapan namin, nagiging crush ko na siya. Hindi ko naman inaasahan na magiging kami kasi wala pa naman talaga akong balak magjowa noon. Iligawan niya ako and weeks lang ay napasagot niya ako agad. Nagtiwala ako sa kanya kasi wala pa siyang nagiging ex at feel ko mamahalin niya ako at hindi niya ako lolokohin. Nalaman din yun ng best friend ko at hindi siya makapaniwala. Ilang buwan na rin naman kasi kami naghiwalay noon ng ex ko. Sa ngayon ay 4 years na kami nagsasama at maganda naman yung pagsasama namin bilang magjowa. Sweet siya at nafe-feel ko talaga dati na mahalaga talaga ako at mahal na mahal niya ako kasi hindi niya ako tinitiis. Sinusuyo kanya kapag nagtatampot, hindi siya pumapayag na matulog ako na may sama ng loob sa kanya. Damang-dama ko yung efforts niya sa pagpunta niya nun sa amin. Dahil 15 to 20 minutes bago makarating sa amin at sasakay pa ng tricycle. Pero siya nagbabike lang siya noon at sobrang na-appreciate ko yon. Sobrang saya ko nung nakilala ko siya kaya natuto kong tumakas makita lang siya. Hanggang sa binigay kong lahat sa kanya. At nung una okay pa naman hanggang sa unti-unti na siyang nagbago. Na parang hindi na siya yung nakilala ko noon. Minumura na niya ako, sinasaktan na niya ako emotionally at physically nung magjowa pa lang kami. Nang dahil ngayon sa sobrang pagtitiwala at sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko siya maiwan. Palagi niya akong pinagtatabuyan at sa tuwing magagalit siya para bang hindi niya ako jowa kung pagsalitaan. Ngayon ay 8 months na akong buntis at nagbago naman na siya ng konti. Pero meron talagang part na natitiis niya talaga ako sa tuwing nag-aaway kami. Hindi naman niya ako sinasaktan pero minumura niya pa rin. Sinasabihan niya ako ng masasakit na salita gaya ng mukha kong pera at maarte raw ako. Na ang madalas kasi namin pag-awayan ay ang pagsasabong niya. Na minsan kapag umiinom siya madaling araw na siya nakakauwi. Hindi naman siya nagwawala kapag nakakainom. Pero ang bigat lang sa pakiramdam na pagdating sa akin parang palagi siyang inaantok. Pero kapag inuman anong oras na hindi pa siya umuuwi. Kasama ko naman siya palagi pero para bang namimiss ko pa rin siya. Na kasi pagdating niya galing sa trabaho magsi-cellphone siya at bawal ko siyang istorbohin. Nagagalit kasi siya kapag niyayakap ko siya. Na ang gusto ko lang naman kausapin naman niya ako. Madalas din na mainit yung ulo ko kasi nakatira kami sa kanila at pakilamera yung mga kapatid niya. 6 kasi silang magkakapatid eh. Yung bakla niyang kapatid ilang beses kong nahuling ginagamit yung lipi ko. At ilang beses din kaming kinukupitan ng kapatid niya. Tagagalit ako pero wala akong magawa. Sinasabihan ko naman siya pero siya parang wala lang. Para bang sanay na silang pinapagalitan. At meron din kapatid yung kalivin ko na 5 years old and 3 years old. Laging umaakyat dito sa kwarto namin. Laging nakikialam yung mga kapatid at pinaglalaruan yung mga gamit ko. Kurtina lang naman yung pinto namin. Sobrang hirap akong sawayin ng mga kapatid niya. At kapag wala ako dito sa bahay kasi bumubisita ako sa bahay namin. Doon naman pumapasok yung mga kapatid niya at sinasayang yung mga gamit ng magiging baby ko. Ang mama naman ng ka-live-in ko parang walang pakialam. Mabait naman yung mama niya sa akin. Siya yung sumasama sa akin kapag nagpapacheck up ako. Kaya lang ipabaya siya na para bang okay lang sa kanya yung mga anak niya nangingialam ng gamit ng iba. Hindi man lang suwayin or sabihan na wag pumasok sa kwarto namin. Nawawalan din ako ng privacy kasi sa tuwing tutulog ako, hindi ako makatulog ng maayos. Na kasi palaging pumapasok yung mga kapatid niya. Nagagalit ako, sinasabi ko yun sa ka-live-in ko kaso ang sinasabi niya lang sa akin. Ano daw bang magagawa niya? Na nag-aaway lang kami sa tuwing magsusumbong ako sa kanya, naiiyak na lang talaga ako palagi. At isa pa sa problema ko sa kanila, masyado silang dugyot. Meron pa kasing mga kapatid yung ka-live-in ko na 12 years old and 13 years old. At yung isa naman ay 18 na kagaya ko. Kapag nagpupups hindi binubuhusan. Sobrang dumi, nakakadiri kasi sobrang daming sabi. Na kahit na yung mismong uupuan ay may pups din. Sobrang nakakadiri. Tapos yung dalawa niyang kapatid na maliit na 3 and 5. Sa tuwing kumakain ako, inuubos yung ulam ko. Di naman sinusuway ng mama ng ka-live-in ko. Binibigyan ko na lang kasi minsan ay gusto nilang ubusin yung ulam ko at wala nang matira sa akin. Kaya nagugutom ako palagi at hindi ako makakain ng maayos. Sa tuwing may cravings ako, binabaliwala ko na lang kasi hindi rin naman ako mabubusog eh. Hanggat nakikita nila na hindi nauubos yung pagkain ko, binabalik-balikan nila ako. Kapag naman hindi ko sila binigyan, tatambayan ka niyan sa harap mo. Ako naman ay ilang kumain kaya ibinibigay ko na lang kahit na sobrang gutom na ako. May araw naman na binibilhan ko silang dalawa ng pagkain nila para hindi na sa akin humihingi. Na para naman mabusog naman ako. Kaso binibilisan nilang ubusin yung kanilang pagkain at kinukuha rin naman yung sa akin. Naiirita na ako kasi hindi na ako makakain ng maayos. At yung baby ko sa tiyan palaging gutom. Isa pa sa problema ko yung sobrang sebo ng pinggan nila na para bang hindi hinuhugasan. Naghuhugas naman ako dati nung kaya ko pa. Ngayon kasi sumasakit na yung mga paa ko at balikat ko kapag matagal akong nakatayo. At sobrang dami ng ipis sa kusina. Yung mga platuhan nila sobrang dumi na may mga ipot pa ng butike. Or may mga itlog ng ipis na para bang may mga ihi pa ng daga. Na kasi nangangamoy eh. Hindi ko alam kung maarte
lang ba talaga ako? Gusto ko nang magbukod kami kaso parang ayaw naman ng ka-live-in ko na mag-rent ng bahay na hindi naman daw siya mapera. Sa fishport lang kasi nagtatrabaho at 1K ang isang araw niyang sweldo. At kung minsan walang isda or masama yung panahon wala ring huli. At kapag ganun wala ring sweldo. Halos araw-araw din naman sila may trabaho at kapag okay naman yung panahon nafe-feel ko na kaya naman namin mag-rent. Kaso ang dami niyang dahilan. Gusto ko lang nabigyan niyo ako ng masakit na katotohanan or advice na galing sa'yo, Mami Len. Sorry kung magulo yung pagkakakwento ko at sana'y ma-vlog niyo to. Nang makita or maparinig ko sa kinakasama ko na hindi niya napapansin na kwento na pala namin yung naririnig niya. Letter sender, Jenny. 1K isang araw namumroblema pa? O sadyang walang balls para umalis sa magulang niyang partner mo? Baka naman kasi dumedede pa. Ang babata niyo pa kasi pagpapamilya agad yung inatupag niyo. Umuwi ka na muna sa inyo doon ka mga kaysa dyan kapag abutan. Kasi binat yung kakahinatnan mo dyan. At yung mga parents niyo pag-usapan yung tungkol sa inyo na para makabukod kayo. Natuto kayong maglande, matuto kayong maghila ng buntot. At kung ayaw talaga ng partner mo at hindi mapilit, magsubi ka sa 1K niyang sinusweldo nang makaipon ka ng pangrenta. Konting pangunahing gamit, pangunahan mo na. Diskartehan mo at gumawa ka ng paraan ng makaalis dyan. Kasi noon nga sa magulang mo nagagawa mong makatakas si dyan pa sa sitwasyong yan. At kapag naranasan ng partner mo yung sarap ng nakabukod, makakaisip yan. Huwag mong antayin na magka-leptospirosis ka at diarrhea bago mo diskartehan. Imbes na renta pa lang yung pinoproblema mo sa ngayon Mauwi pa sa Boreal pag di ka kumilos. Madaling-madali kasi kayo akala nyo palaging ungol at sarap. Sarap-sarap nung nagmo-module ka lang, may baon na araw-araw, walang intindihin kundi assignment, may CP, may internet, komportable sa bahay, walang intindihin sa buhay kundi ang sarili. Yan ang resulta ng katigasan ng ulo mo. May pagtakas ka pa yan, nakalunok ka tuloy ng pakwan.